Hello, Katden lovers and Katden followers! Another updates po tayo kung saan pinag-uusapan po ngayon ang patungkol po dun sa aligasyon or dito po sa bintang or mga statement ni Mr. Sian Gasa with regards dun po sa statement or sa issue inalabas ni Mr. OG Diaz patungkol kay Miss Catherine Bernardo at saka kay Mayor Alcala. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Ayan. So, syempre, nais ko rin po kayong pasalamatan for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw, let's talk about this one dahil trending po at pinag-uusapan ngayon ng ilan sa mga statement ni Mr. Sian Gasa towards Mayor Alcala kung saan nag-post po siya sa kanyang official Facebook page. Kilala niyo po si Sian, 'di ba? Isa po siya sa mga nagpapakalat na totoo naman na nagkaayos na nga no itong si Catherine at saka si Mr. Daniel Padilla, pero hindi po para magbalikan sila. Marami pong mga nagsasabi talaga na malabo nang magkabalikan itong si Catherine at saka si Mr. Daniel Padilla. Parang natanggap na nila sa sarili nila na talagang friendship lang talaga yung pwede nilang may offer or pwedeng may offer ni Miss Catherine dito kay Daniel. So dahil po dito kumalat po yung balita patungkol po dun sa quote and quote na sinabi po ni Mr. Sian Gasa at tinag niya po itong si Mayor Alcala at tinawag niyang user. User ang Lucena Mayor. Ganyan katindi po yung mga statement ni Mr. Gasa towards dito po kay Lucena Mayor Mr. Mark Alcala. Dahil dito is naging controversial. Meanwhile, Catherine has yet to issue a statement regarding the controversy as she is currently in Canada filming her upcoming movie Hello Love Again with Alden Richards. No, despite the lack of direct confirmation from either Mayor or Catherine Bernardo, Sian Gasa remained firm in his stance that Mr. Alcala or user ang Lucena ng Mayor. Sabi po ng ilan, masyado daw naging masyado daw tumaas ang tension. With tension rising and more people waiting for answer, one thing is certain, this controversy is far from over. Ayan. So, dahil dyan naglabas po ng ilan sa mga statement itong si Sian Gasa. Tapos sinasabi po ng ilan na parang nadismaya yung mga botante ni Mayor dahil po sa mga statement na ito. Seizing the opportunity, OG Press further directly asking if this was true that he was pursuing Catherine, but once again, the mayor chose to remain silent, 'di ba? So, pagkatapos nga pong kumalat yung mga balita na yan, sinabi po ni Sir OG Diaz is talagang nanghihingi pa rin po siya ng direktang statement towards kay Mr. or dito po kay Mayor Alcala, pero nananatili pong tahimik ang So, dahil dito napag-usapan at nag-trending na naman si Sian Gasa sa kanyang recent update or recent vlog sa kanyang Facebook page dahil pinagsisigawan niya doon that Mr. Alcala is using yung name daw di umano ni Miss Catherine Bernardo para sa kanyang kampanya o pagtakbo bilang alkalde ng Lucena City. So nag-trending po 'yon at talagang pinaninindigan po ni Mr. Sian Gasa na itong si Mayor Alcala daw di umano ay isang user. Sabi dyan, how true nga ba ang kumakalat ng mga chikang ginagamit ng di umano ni Lucena City Mayor Alcala ang kapamilya superstar na si Catherine Bernardo sa kanyang pagtakbo sa eleksyon. Marami kasing mga netizen ang nagduda sa tunay na intensyon ng alkalde sa kapamilya actress, lalo na't lumabas ang chikang magkasintahan ng dalawa kung kailan malapit na ang eleksyon, diba? Totoo naman bakit po timing na ilalabas po nila yung katotohanan na yan, ilalabas nila yung chika na yan kung kailan malalapit na ang eleksyon. Kaya tuloy, nababahiran ngayon. Sabihin na natin na hindi totoo yung mga chika na yan. Pero nababahiran ngayon yung sinseridad ni Mayor Alcala dito po sa usaping ito.
So, matatandaan na sinabi ng Showbiz Insiders at talent manager na si OG Diaz na magkarelasyon na raw di umano sina Kathryn at Mark ayon sa malalapit na source. Ang sabi sa akin ng aking source, sabi niya either November or December pa lang naging sila na November 13 pinalabas yung Hello Love Again, sabi ni Mr. OG. And, ngunit nilinaw ni OG pang-confirmasyon kung totoo ang nasagap niyang balita tungkol kina Kathryn at Mark. Umani nga daw di umano ng samot-saring reaksyon mula sa netizen ang naturang spluk ni OG Diaz, lalo na sa fans ng tambalang Katniel at Katden. Pakiramdam nila ay ginagamit lang ng alkalde para sa kandidatura nito sa pagka-alkalde dahil kilala ito at malaki ang followers. Sa latest episode naman ng Showbiz Update ni OG Diaz na in-upload nitong Sabado March 8, baka raw kaya inililihim ng dalawa ang relasyon ay dahil baka isipin ng ilan na ginagamit lang ng alkalde ang aktres para sa kandidatura nito. Ngunit para sa kanya, malabong gamitin ni Mark si Kathryn para manalo ulit bilang mayor ng Lucena City. Feeling ko hindi, parang wala namang kalaban si mayor or unopposed ata saad ni OG. Dagdag pa niya, parang masyadong mataas pa rin yung percentage sa survey ni Mayor Alcala. So hindi pa rin para gamitin niya si Kathryn. Ito yung pagtatanggol ni Mr. OG Diaz dito po kay Mayor Alcala. Pero tapos nga po na lumabas yung mga balitang ito, imbis na matuwa yung mga taga Lucena City, mas lalo pa silang nanggigil dito kay Mayor. Kasi syempre, yun ang pinaniniwalaan nila. Bakit daw sa tagal or sa haba ng panahon, wala man lang or ngayon pa talaga nilabas yung truth o yung chismis na ito na talagang nagkamabutihan na si Mayor tsaka si Miss Kathryn Bernardo. Yun po ang pinagtataka ng marami. So, dahil po dito is talagang nanindigan po si Mr. Cian Gasa dun sa kanyang sinabi that Mr. or Mayor Alcala using the name of Miss Kathryn Bernardo para sa kanyang popularity. So, syempre, to the rescue naman si Mr. OG Diaz, sinasabi niya wala naman daw kalaban, no, or opposed na kalaban itong si Mayor Alcala para po gamitin ang pangalan ni Miss Kathryn. Ngayon, babalik po tayo dun sa reality na sinasabi natin, na sabihin na natin na sinasabi kasi ni Mr. OG Diaz, parang pinagkakalat niya doon, na si Kathryn Bernardo daw ay pumupunta ng Lucena City para po pumunta doon po sa bayan ni Mayor Alcala. So, ang tanong kasi niyan, bakit po sa dinami-dami or sa tagal-tagal na panahon, ni isang resibo wala silang mailabas? Yun po ang tanong. Tapos, meron po silang isang resibong nilalabas sa parang ito pong si Mayor Alcala at saka yung sister ni Mayor Alcala, tsaka po itong si Kathryn Bernardo ay magkasama. So, ito yon. Ngayon, kapag zoom nyo po yung picture na yan, makikita nyo po dyan na hindi talaga si Kathryn, ang layo. Diba? Parang kahawig lang siya. Kasi marami namang kahawig si Kathryn, kahit nga sa TikTok may kahawig siya na parang siyang siya. Pero kung makikita po ninyo at isusum ninyo, mestiza po yung babae. Si Kathryn po kasi may pagkamorena. Ganun po yung kulay ni Miss Kathryn Bernardo. And, meron pa pong isang lumabas na ito pa lang si Mayor Alcala nung naging jowa niya si Miss Mika Reyes. Si Mika Reyes na best friend ng girlfriend ng Trina. Si Trina at saka si Kathryn mag-best friend. Si Trina, isa po siyang lesbian at ang jowa niya po is yung best friend naman ni Mika na naging girlfriend ni Mayor Alcala, which means, sabi nga po ng ilang mga netizen, imposible namang hindi nakakwento ni Mika si Mayor Alcala dito po kaya, no, doon po sa Jessie ba yung pangalan ng best friend niya, na imposible ding hindi ipaalam kay Trina. So, kasi parang inuugnay nila, yun yung parang pagkikita doon sila nag-meet, kung bakit daw nag-meet si Kathryn. Parang, para sa akin, parang ano yun parang illegal kasi parang, di ba may tinatawag na kapag kunyari jowa ng kaibigan mo, hindi mo pwedeng jowain bilang respeto dun sa friendship, diba? Pero anyways, yun po yung kanilang nilalabas ngayon At the same time, parang nare-red flag din po si Mayor Alcala, no? Talagang pinag-usapan siya ng todo, yun yata talaga yung purpose nun kung bakit inilabas po siya sa ganitong panahon Kasi ang dami naman pong panahon, ang daming pagkakataon, bakit ngayon pa? Yun po kasi lagi yung tinatanong ng mga netizen. That's the very question
No, bakit ngayon pa inilabas? At the same time, syempre, naghahanap din tayo ng ibang mga resibo na makapagtuturong totoo nga yan. And di ko alam kung ano pong reaction ni Mayor Alcala doon po sa mga statement ni Sian Gasa towards him. Dahil tinawag talaga siyang user eh. May live video po yan. So, ilalabas natin live video para talagang lubos niyang maunawaan. Kasi syempre si Sian nakakatniel yan. Ang gusto niya talaga, ipagpilitan na magkabalikan ang Katniel. Pero, i-depensahan niya kasi yan eh. Pero sabi nga ng ilang mga showbiz insiders sa parang malabo na talaga. Nagkausap man sila, nagkaayos sila, pero parang friendship na lang din talaga may offer ni Catherine Bernardo to Mr. Daniel Padilla. Kaya naman, syempre, tayo mga Katden fans, nag-aantay pa rin tayo ng confirmation. And, yung isang bagay lang na pwede nating paniwalaan kung manggagaling mismo kay Miss Catherine Bernardo, ang balitang yan, no? Kung i-aaminin man niya or i-deny man niya. Tapos, nung last Saturday, naglabas na naman ng statement si Mr. OG. Sabi niya, hindi naman ako sigurado. Sabi niya gano'n. Biglang kumambyo. So, papakita ko rin po yung video na yan para po talagang makita po ninyo. So, ibig sabihin, naglabas ka ng mga statement o naglabas ka ng mga balita na hindi pa pala siya sigurado. Tapos, ngayon, nagte-trend siya. Pinag-uusapan siya sa ex at pinagtutulungan siya ng Katden at Katniel dahil po sa mga pinagsasabi niya sa SOCMED, ano. So, ang antayin lang talaga natin is magsalita si Catherine Bernardo patungkol dyan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!